Congressman, ganun po ba talaga na kapag ikaw ay may reklamo laban po sa COMELEC, sa panuntunan nito, sa bagong proseso, bagong mga makina, COMELEC din ang pwede pong mag-disqualify sa inyo? Hindi, wala namang precedent yan. Pero anyway, na-expect ko na yan. Sabi ko nga, they will rule against me with extreme prejudice dahil pinailan ko sila ng kaso sa Korte Suprema, pinailan ko sila sa Ombudsman, magpa-file na naman uli ako dahil doon sa pag-withdraw ng St. Timothy Construction. So, pero alam mo, Corina, nakakatulong naman ako sa bayan. Bakit? Kasi yung sinabi ko, delikado talaga yung gagawin nila, yung pinipresent ni Chairman Garcia na may cash saka may return yung mga ballots. Ngayon, nabalitaan ko sa kanilang presentation, inalis na nila yon. So yung mga reklamo ko ay ginagawa naman nila. At Inalis least na nila napapakinggan. Napapakinggan. At ngayon, kaya lang, talagang mahirap nila i-justify kasi sinasabi nila ngayon, pareho na lang ng Smartmatic yung gagamitin natin sa 2025 election. So kung pareho lang, bakit 18 billion from 6 billion? Yung OMR na lang talaga yung magagamit dyan. Hindi pwedeng gamitin yung sinasabi nilang combination na DRE. Kasi yung combination na sinasabi nila, talagang palusot lang yan to overprice the machine. By 10 Anyway, billion ako naman, pesos. Yes. Naniniwala naman ako na itong ginawa nilang kaso na ito, it's a gross ignorance of the law at ito ay grave abuse of their discretion na minsan na silang the Supreme Court already find them committing grave abuse of discretion when they disqualify Smartmatic. Ito na naman, palagay ko, ito na naman yon. So, mabuti na lang, maaga-aga nila para makapunta na ako sa elevation na to sa Korte Suprema at hingi tayo ng temporary restraining order. At confident naman ako na makikita ito. Makikita naman talagang wala naman akong binabiolate na ibig sabihin, pag criticize mo pala ang COMELEC ngayon, pwede ka nang i-disqualify. So, bawal i-criticize ang COMELEC ngayon. So, okay. Pero kayo po ay nag-file ng Certificate of Candidacy at Yes. Kung makuha po ninyo yung inyong TRO o Temporary Restraining Order, makakatakbo pa rin po kayo? Yes, of course. Okay. So, tuloy-tuloy po ang pangangampanya ninyo? Ang tuloy-tuloy naman yung pangangampanya ko at ang kaya nila minamadali yan kasi di ba 27 ngayon yung last day di ba last day of the pwede naman sa January 2, 3 nila ilabas pero ginawa nila 27 para I'll have a limited time para makapag-file ng Ng sagot? mag-file sa Korte Suprema. So anyway, nakapaghandaan naman namin to. Kaya come January 2 or 3, magpa-file kami. Kaya lang medyo nasa abroad ako, ano yung bakasyon ko. Masisira. Okay. Mukhang importante po yung babalikan ninyo dito. Okay lang yon. Okay. So hindi pa ninyo tinitingnan yung posibilidad na lahat po ng inyong mga legal recourse mabigo? Hindi naman. Siguro. Kasi alam mo, tinanong ako bakit Kong Edgar, alam mo naman, COMELEC yan. Sabi ko, bakit ba ako magiging congressman kung papayag naman ako na yung mismong batas, yung Republic Act 9369 na yung Automated Elections Law. Tapos yung ating Omnibus Election Code, binababoy mismo ng COMELEC. Useless na maging government official ka kung yung mismong institution na dapat gumawa ng dapat nilang gawin ay nilalabag nila yung batas. Ayun, okay. Well, good luck po. Sana po ang katotohanan at yung tama lamang ang maghari. Happy New Year po. Maraming salamat, former Caloocan Representative Edgar Erice.